everyone! Welcome back to my channel. So for today's video is I'm gonna be sharing to you my thoughts sa bagong release ng Vice Cosmetics na makeup. This is in collaboration with Mr. Bang Pineda, a top stylist dito sa ating bansa at stylist din siya ng karamihang mga celebrities dito. I went to the Vice Cosmetics launch nitong kanilang Vice Ganda X Bang Pineda na collab. So this is a new collection from the Vice Cosmetics and I was really impressed with their PR. So first time ko maka-receive from them and I'm really happy na wow, ganito pala yung feeling, like ang bongga nila magpa-PR. Pero it doesn't mean that this one is a PR, puro positive yung sasabihin ko. So kilala niyo ako guys, pag nag-review ako kung ano yung makita ko, yun yung sasabihin ko sa inyo, okay? I was really happy to find out that Vice Cosmetics is a cruelty-free brand, tapos vegan din sila. So ibig sabihin, they do not test animals or they do not use ingredients na may kinalaman sa mga hayop, like mga oils and so on, ganyan. So I'm very happy. So lahat ng mga tao na cruelty-free, yes! Mabuhay! At yung mga taong vegan who doesn't want any animal ingredients sa mga produkto nila is okay na okay sa inyo ang Vice Cosmetics. So that's really awesome. And meron din kasi dibang pet si Vice, so maybe that's one reason kaya talagang push na push ang cruelty-free. Which is ilan lang yung cruelty-free brand sa Pilipinas. So, ito yung itsura ng laman ng box, guys. Meron silang poster. Ayan. So, ang nakakatuwa dito is meron siyang matte lipstick and then meron din siyang lip topper, which is yung merong glitters or merong shimmer. So, this comes in 4 shades and it's a set kapag binili nyo. So, dalawa magkasama talaga sila. So, ayan yung mga shades na kasama. Yung model, rampa, ayan, sabe, at saka fashion. Basta ganon. So, nakakatawa naman dito kasi, for example, syempre, iba sa atin, hindi lang naman matte ang lipstick na nag-i-exist sa mundo. Iba sa atin gusto mag-play with colors, with shimmers. Yung set na ito is merong matte at merong shimmer. And this costs 395 for a set. So, for me, parang worth it na siya na parang pumapatak na 197.50 ang isang lipstick. Ewan ko kung tama yung math ko, basta nasa gano'n. Basta kunyari 195 na lang ngayon. Very affordable na siya. So, ito yung itsura niya, guys. Like I said, 4 yung combo na nirelease nila. Ayan, 4 na yan. So, i-swatch ko to sa inyo isa-isa. And then, i-wear test ko siya, pero bukas na, kasi gabi na kabesi, kailangan ko rin matulog. Tulog-tulog din pag may time, besi-bes. Anyway, ayan na nga siya. And by the way, may kasama palang shirt, which is nice. Ganda, super bet. Vice X Bang. By the way guys, isa pa palang maganda sa Vice Cosmetics is paraben-free sila. So kung allergic ka sa paraben or you don't want products with paraben, then pwede sa iyo to. Ganun pa rin yung packaging niya. Parang ganito yung packaging nung una nilang nirelease, yung first batch ng kanyang liquid lipstick na merong kasamang lip liner. So nasa taas ang kanyang shade name. Ang isa pang nagustuhan ko dito is very complete yung details niya. Talagang parang wala ka nang hahanaping detalye. First shade that I will try is yung model. Taray model. When you open the box, ganito yung lagay niya. So ito yung dalawang lipsticks. Tapos, ayan, meron silang parang card dito na merong picture ni Vice at saka ni Bang Pineda. Okay, so same lang pala yung pangalan ng shade nila, pero merong nakalagay na topper doon sa lip topper, syempre. Ito yung itsura ng packaging. In fairness, ang cute ng lalagyan, diba? Siyang magenta, tas naka-imprint. Sa ilalim nyo makikita yung shade name, and then, ayan, yung Vice Cosmetics. Yan. Both 3 ml. Ay, yung applicator niya, hindi ko maalala. Ganito ba talaga yung applicator ni Vice? Ganito yata talaga. Yung parang flat. And then, sobrang may vanilla siya. Naaalala ko dito yung Rude Cosmetics na lipstick. Kasi ganito yung amoy sa Rude Cosmetics na lipstick. Ngayon palang humihingi ako ng tawad sa pangit na swatch. Swatch ko din yung lip topper na model. Ay, be, ang ganda. Ay, taray. By the way guys, one thing that I really like about this is that yung ibang shades netong topper is pwede mo rin gamiting highlighter at pwede mo rin din siyang gamiting eyeshadow, which is very useful, diba? Parang 3-in-1 na yung lipstick niya. Pwedeng lip topper, pwedeng eyeshadow, at pwede rin highlighter. Ang galaxy na kulay pink yung lipstick ko. So, meron siyang mga glitters, meron siyang gloss. Taray! I like it! Ang ganda niya. So, diba, para medyo i-break naman natin yung usual matte and so on. So, maiba naman, maglagay tayo ng mga lip topper. I like it! Ang ganda! At in fairness, yung bagong formula, hindi siya dry sa labi.
Na-compare kasi meron ako before nung first batch ng Vice Cosmetics. And na-notice ko dun sa first batch na yon, which is yung formula nila is medyo makapal, malakas makadry ng lips. Alam mo yung sinasak niya talaga yung moisture ng lips mo. Pero ito guys, it feels very lightweight. Parang wala akong lipstick, bakit ganun? Ayun, meron na nagtatransfer ng mga konting shimmer. Pero, ayun, galing oh. Glitters lang, yung natatransfer. Pero hindi nag-smudge yung lipstick. Ayan. Walang smudge. Nice! Alam mo, sobrang natutuwa ako dito kasi very lightweight siya. Kasi medyo disappointed ako dun sa first batch eh. Yung unang-unang release ha. Kasi nga ang heavy sa lips, ang dry, nagpa-patch, ganyan. Pero ito, ayan, hindi siya nagsisiksik sa dry patches ng lips ko. Very pigmented. So, okay ako dito sa first shade. So, pag gumamit ka ng makeup remover ng wipes, hindi naman siya OA sa hirap tanggalin. Natatanggal naman. Pero merong stain. Okay. So, the next shade that I have here is called Rampa. Marami kasing letter R. Tatlo yung letter R niya. So, Rampa tayo, decibels. I think ito yung pwede mong gamiting highlighter. Ay, nice. This is deep. Ano ba? Parang may pagka-plum siya. And then, let's swatch yung topper niya. Which is like, ito yata yung pwedeng gawing highlighter, be. Ay, nice. Ay, kaganda. Actually guys, hindi ako mahilig sa ganitong shade sa totoo lang. Pero I think I could wear this one. Yun guys, may one thing pala dito is hindi siya instant matte. Which is actually a good thing if you wanna build up the product. Kung naghahanap ka talaga ng parang, alam mo yung mabilisang matuyo, ultra matte, ganyan, don't expect this na maging ganon. Kasi hindi. So it takes around siguro mga 1 minute para mag-set siya. And then that's the time that you're gonna apply the topper. So yun yung sinabi ng makeup artist nila nung dinemo nila kung paano dapat gamitin. So ayan, nag-set na siya. So, hindi siya nagtatransfer. Hindi siya nagsiset sa dry patches ng lips ko. I have really bad lips. Dry yung labi ko, pero look. This is nice. So, ngayon, gagamitin ko na yung topper. Ay! Hahanap ka ng parang medyo galaxy-inspired na makeup. Pwede tong pangalawang shade, which is yung Rampa. Very Vice yung lipstick na to. Parang si Vice yung maaalala mo sa kanya kapag ginamit mo tong shade na to. So, the next shade that I have here is called Save. And Save, ito nude din siya. So, mako-compare natin kung alin ang mas hubad. Yung model or ito. In fairness sa kanya, hindi siya nagka-crack. Ayun, usually kasi diba parang may mga matte lipstick na kapag ginanon mo, is nagtatanggal, nagpipiglas, parang nagpi-flake. Ito wala, oh. Kaya ganyan ko na. Yung glitters lang, syempre, medyo sumasama. Ay, medyo brown bet ko to. Gusto ko yung mga ganitong shade. This is nice. Gusto ko yung mga ganyang shade, mga brown, paso, ganyan. May ako sa kulay paso. Ayan yung kanilang topper. Ito guys, mukhang perfect to pang highlighter tsaka pang eyeshadow. I think magagamit ko to. Ay, oo nga. Champagne yung kulay niya. Ayan, oh. Very champagne-y. Ganyan. Parang peach yung tone. Magagamit ko nga to sa eyeshadow. Itatry ko nga to sa eyeshadow, ha. Mas deep yung kulay nito kaysa sa model. Warm yung tone nito. Ay, be, gusto ko tong shade na to. So, ngayon, lalagyan ko siya ng lip topper. Very nude lang tong lip topper nila. So far, sa mga na-swatch ko, ito yung pinaka-paborito ko. I mean, it's nude. And then, it looks, alam mo yun, metallic talaga siya. So, catchy siya pag tinignan mo. In a way na ang sexy tingnan. Ewan ko ba, parang ganun yung nakikita ko sa kanya. Parang, ang ganda ng shade na to. Ito na tayo sa last shade, which is yung Fashion. And then, parang lilac yung kanyang topper. Ano to? Para ba tong star? Kasi meron ako yung star na Vice Cosmetics eh. And so, ganito naman yung color nung pang-apat. Ay, okay. Para nga siyang star. Ano to? Bloody red yung color niya. Ang rice topping. Ang ganda. Nice. Gusto ko to. Purple. Ayan. Actually, hindi nyo masyado makita. Pero, ayan. It's purple. Ito yung nanlalaban na kulay red. Pero classy tignan. Ang ganda. Very pigmented, no? Yung mga bold colors na notice ko, sobrang opaque talaga nila. As in, kahit isang swipe lang, pwede na. Yung nude is, kailangan mo i-build up ng konti yung product. So, ngayon, nalagyan ko siya ng purple na lip topper.
Ravan. Pero para sa akin, mas galaxy tignan itong last shade, which is yung Fashion. Bet ko yung combination ng purple, tsaka nung bold red, mas maganda siyang tignan. Mas mukhang, alam mo yon, mas striking siya compared dun sa kaninang shade. Okay, so ito yung lahat ng swatches ng kanyang lipstick. So right now, meron akong eyeshadow. Try ko mag-top na kanilang lip topper sa aking eyeshadow. So gusto kong gamitin itong shade na Save. Okay, so okay siyang pang-add ng shimmer. Pero pwede mo yatang gawin na base lang ito. So hintayin mo lang siyang mag-set. Okay. So I'm not sure if you could see, pero kita nyo, nagkaroon talaga ng gloss or ng glow yung lids ko dito sa kabilang side. Compare dito sa kabilang side na very matte lang siya. Ang galing, pwede siyang eyeshadow at pwede din siyang highlighter at pwede din siyang lip topper. So I'll try to do it sa kabilang side din. So ngayon, susubukan ko siyang gamiting highlighter ha. Ang gagamitin kong shade is itong puti. Puti nga ba ito? Yeah, parang medyo clear. Which is yung Rampa. Basically, magiging liquid highlighter. Then pat-pat lang daw eh. Ay, ang taray, pwede nga. Kailang masyado siyang glittery lang. Ayan siya. So, kapag binlend natin, pwede din siyang highlighter, pero very minimal lang ilagay ko. Parami ilagay ko. Ayan o. I think nakikita nyo naman, di ba? Pero ang marirecommend kung pwede nyo gawing highlighter dito na shade is yung Rampa tsaka doon sa Save. Ang galing. This is nice. Okay din siyang pang-highlighter. Kaya lang, notice ko, masyado siyang glittery. So, kung a-attend ka, for example, ng mga event na kailangan bongga, plakado ang highlighter, or yung medyo festive, ganyan, pwede mo gamitin to as highlighter. Kasi, ayan o, talagang literal na glitters talaga siya. But it worked. The highlighter thing could work kapag mga creative makeup look. Kasi, kung gagamitin mo lang na ganito, as in literal na talagang may mga glitter siya. So, kanya-kanya naman tayong preference. Pero when it comes to this kasi, mas gusto ko yung parang mga pressed powder talaga na highlighter instead of yung ganitong klaseng highlighter. So, ibibigay ko sa inyo yung final thoughts ko as of the moment, except for the longevity kasi bukas ko pa siya i-wear test. So, okay, let's start with the packaging. Number one, of course, I'm really impressed with the Vice Cosmetics packaging. I mean, for a very affordable, actually, pangmasa yung presyo ng lipstick ng Vice Cosmetics to think that they're cruelty-free, paraben-free, maganda yung packaging, vegan ingredients. Super thumbs up ako sa kanila. Ang ganda ng packaging, wala akong masabi. And the really good thing here is ramdam na ramdam mo si Vice Ganda talaga sa produkto niya. Next, let's talk about the pigmentation. I'm really impressed sa pigmentation nilang lahat. So, yung mga matte shades nila is very nice kasi isang swipe lang halos, makikita mo na kagad yung pigment. Yung sa lip topper naman nila, pagdating dun sa second, third, and fourth shade, yun, medyo kailangan mo i-build up ng konti para mas lumabas yung topper or para mas kumulay kagaya nito yung glitters or yung gloss. Pero yung first shade niya, which is yung model, is very pigmented. Ayan o, very bold yung pagka-pink niya. So, kita-kita talaga siya sa lips. You know what? The really good thing that I see here is, if gusto mo lang ng matte lipstick na pang everyday, pwedeng yung matte lang yung gamitin mo. Pero, kung gusto mo i-level up yung lipstick mo, gusto mong dagdagan ng konting, alam mo yung para mas buhay tignan, you can add yung lip topper. You can just use the lip topper itself and use it like a gloss. Parang ganon. Parang may shimmer lang. Longevity, I haven't tested it yet. But let me share to you yung swatches ko kanina sa event, which is ito. So, ayan. It's been 7 hours mula nung sinwatch ko siya, pero ito pa din siya sa aking balat. Huwag niyo pansinin yung iba ha, ito lang. So, ayan siya. So, hindi pa rin siya nag-smudge and pigmented pa din talaga siya. So, I think magtatagal naman to sa akin. But I will find out tomorrow and I will give you an update on that. Next, yung application niya. Madali siyang i-apply, madali din siyang i-blend. And it doesn't set kaagad-agad sa lips mo. So, you still have a little bit of time para i-build up yung product. For example, mas gusto mong mas opaque yung kulay, pwede mong i-build up yung product. Pero kung naghahanap ka ng parang instant matte like ColourPop na ultra matte na talagang, alam mo yung nasa-suck out lahat ng moisture ng lips mo, hindi pwede to sa'yo. Kasi hindi siya agad-agad nagsiset. So, you need to wait a little bit, like mga 1 to 2 minutes para mag-set talaga yung matte lipstick. And that's the best time para i-apply mo naman ngayon yung top.
topper. Mas buo yung kulay kasi hindi maghahalo yung may shimmer at saka yung matte lipstick eh. Kasi kapag naghalo yan, syempre yung pigmentation ng topper is medyo mababawasan. But if hinayaan mo na mag-set yung matte lipstick tapos tsaka mo nilagyan ng topper, doon mas lalabas yung pigment ng lip topper. So I really like the pigmentation of both. Parehas lumabas talaga sa labi ko. Especially yung lighter shades. So another thing is yung nga, the fact that they are cruelty-free, vegan ingredients, and then paraben-free din sila is definitely a big thumbs up. It's very rare to find those qualities or those ingredients sa local brand. Sa mga international, oo, madami. Pero sa local, parang bihira. And so far, Vice Cosmetics and Everbilena Care Line, yung pa lang yung mga nakikita kong mga brands na talagang cruelty-free at paraben-free. Isa pang nagustuhan ko dito is very lightweight talaga siya, guys. Promise. Alam mo yung hindi ko maramdaman na meron akong lipstick. Like I said earlier, yung unang batch nito, ramdam na ramdam ko ang bigat niya sa labi. Pero ito, since bago na yung formula, and then, mayroon pa akong kasamang lip topper, it doesn't feel dry at all, and it doesn't set sa aking dry patches. So, okay na okay ako dito. Kasi, yun yung tendency kasi sa karamihang mga liquid matte lipstick is yung ang bigat sa feeling. Ito, hindi mo talaga mararamdaman na meron kang lipstick. And the really good thing is it's smudge-proof and it's waterproof also kasi matte lipstick siya. Okay, let's now talk about sa ibang function nitong mga lipstick na to. So, number 1, of course, as a lip product, as a lip topper. Number 2, as an eyeshadow. I think it could add glow sa lids mo. Like, right now, matte kanini eyeshadow ko and then I add a little bit of yung glitter and it looks nice. Nagkaroon ng buhay yung mata ko, nagkaroon siya ng shimmer. So, pwede mo rin sigurong gamitin itong as base. Like, ito yung gagamitin mo lang na pang lids mo para lang may shimmer ka. For example, pa-party ka sa gabi. And syempre, kapag natama ng ilaw, diba, ang ganda, parang may shimmy-shimmy ka dyan sa lids mo. Pwede siyang gamitin as eyeshadow. Okay siya sa akin. Pero, the thing is, huwag masyadong marami, huwag masyadong makapal. Ang tendency, baka magbuo-buo siya. Tsaka magdidikit-dikit talaga siya. So, maganda yung parang medyo spread out yung konti yung glitters, hindi yung kumpul-kumpul sila. So, unti-unti lang kabesi. Let's proceed as highlighter. As you can see, I think, nagkikita nyo naman, nagre-reflect talaga siya sa ilaw. Sa malayo, oo, yes, it looks really nice. It's striking, ganyan. Pero pag nilapitan mo kasi siya, makikita mo na talagang literal na glitter siya. Which is for me, my preference, hindi ko gusto yung ganitong klaseng highlighter. Siguro kung a-attend ako ng mga festive, na mga events, or I'm creating festive makeup look na kailangan talagang, alam mo yun, nagmumura yung glitter sa pisngi ko, okay, gagamitin ko to. Pero, kung hindi naman, hindi ko siya i-recommend kasi nga, it's literally glitters talaga. Kasi if you're gonna compare it, diba, sa mga press, which is more refined yung kanilang glitters, eto kasi medyo mas malaki-laki ng konting glitters niya, kaya talagang kitang-kita mo siya dyan. So, pagdating sa highlighter, yun lang. Hindi ko lang siya, I don't find it useful sa akin. Preference ko na okay siya as highlighter. So, ayun mga ka-bestivals, yung thoughts ko about Vice Cosmetics in collaboration with Bang Pineda. For me, I would recommend this to you guys. Maganda yung shade range at very affordable sila. So, sulit na sulit yung ibabayad mong 395 pesos para sa dalawang full size na lipstick na isang matte at isang lip topper. So, ayun lang mga ka-bestivals. I hope nabigyan ko kayo ng idea about dito sa Vice Cosmetics na bagong collection nila. If you find this video helpful, please don't forget to give this video a thumbs up. And of course, subscribe ka na bestivals sa channel ko if hindi ka pa subscribe. And also, i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka pag may bagong upload si Mayora. Again, maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next video. God bless us all, guys! And bye!